Ano nga ba ang CFO or Commission on Filipinos Overseas? Para saan ba ito? So ang CFO po or ang Commission on Filipinos Overseas, sila po ay government agency dyan sa Philippines. So sila po yung nagpo-provide sa mga Filipino na gustong manirahan na sa ibang bansa. Sila yung nagpo-provide ng information and guidance about sa rights and obligations natin dito sa ibang bansa. And then sila din po yung nagbibigay ng information kung sino-sino ba yung kokontakin natin in case kung may mangyari sa atin dito sa ibang bansa. Kaya itong CFO ay required lang po ito sa mga Filipino na meron pong hawak na immigrant visa, long-term or long-stay visa, or residence permit. Meron silang isang question dito, does your visa belong to the list? Meron ka bang permanent resident or immigrant visa? Meron ka bang immigrant worker visa to USA? Meron ka bang long-term resident visa to Japan? Meron ka bang fiancé visa, spouse visa, partner visa, J1 visa, or au pair visa? So kapag mag-yes ka po dito sa question na to, meaning kailangan mo mag-register sa CFO at mag-attend ng seminar. Pero kung mag-no ka dito kasi hindi belong yung visa mo dito, for example, tourist visa ang hawak mo. Or for example, visit visa ang hawak mo. So wala dito, di ba? Wala dito sa list ang visit visa. Wala dito yung tourist visa. Ibig sabihin, hindi natin kailangan mag-register sa CFO. Hindi natin kailangan mag-attend ng seminar. September 2023, nag-start ito siya na official talagang pinost nila na kapag non-immigrant visa yung hawak mo, non-immigrant visas are not required. So, itong mga non-immigrant, ito po yung mga short stay visas. For example, ito, tourist, visitor, or short stay visa. So, again ha, ito yung mga hindi na kailangan mag-register sa CFO. Tourist, visitor, short stay. Kapag student visa ang hawak mo, hindi na kailangan. Work visa, hindi rin kailangan sa CFO. Digital nomad visa, dependent visa, temporary residence permit, visa for Canada bound, open work permit, visa for Canada bound. So, ito po yung mga hindi na kailangan mag-register sa CFO. Filipino spouses, fiancés, and other partners of foreign nationals, former Filipino citizens, or Filipino dual citizens who are holders of tourist, visitor, or short stay visas are no longer required to register with the CFO. So kahit na meron kayong foreign national partner, fiancé or asawa na foreign national, pero yung hawak nyo ay tourist or visit or short stay visa, hindi nyo rin kailangan mag-register sa CFO. And then holders of working visas should register with the Department of Migrant Workers. So kung kung working visa yung hawak nyo, visit yung website ng DMW kasi nandun lahat yung information para sa mga OFW or kapag working visa yung hawak nyo. Only those with the following visas categories are required to register with the CFO. So eto yung mga visa na kailangan po mag-register sa CFO. Permanent residence, kung meron po kayong permanent residence permit, immigrant visa, long-term visa. So ano ba itong mga long-term visa? Yung fiancé visa, spouse visa, or family reunification visa. Yun po yung mga long-term visa. So ito na nga, spouse, fiancé, or partner visas with direct pathways to permanent residence. So yun na yung parang step nyo na para doon na manirahan sa ibang bansa. So, kailangan nyo mag-register sa CFO. And number 3, kapag au pair visa for Europe ang hawak nyo. And kapag J1 visa bound for US. So, kailangan nyo din mag-register sa CFO. So, dito po sa CFO, meron po silang 4 na services. So, makikita natin dito GCP. Ito po yung Guidance and Counseling Program. Kapag tayo po ay merong foreign national partner or dual citizen yung partner natin or former Filipino yung
spouse natin na nasa ibang bansa, and then ipipetition nila tayo or tawag niyan, i-invite nila tayo na mag-reunite na sa ibang bansa, manirahan na sa ibang bansa. Dito po tayo sa GCP mag-register. And also for first-time registrants only. And then meron din po silang PDOS, Pre-Departure Orientation Services. So dito po magre-register yung mga immigrant workers bound for USA only. And kapag kayo po ay sponsored by immediate relatives such as parents, kapatid, children, grandparents, aunts and uncles, etc. So kapag family member natin yung nag-petition sa atin, dito po tayo mag-register sa PDOS. And kapag sponsored by Filipino citizen spouses. So kapag naman Filipino yung spouse natin, hindi foreigner, Filipino, yung spouse natin or yung fiancé natin. So dito po tayo sa PDOS. Kasi again, dito sa GCP, yung mga foreign national yung partner natin. And also, independent immigrants. Sa PDOS din po tayo kailangan mag-register. So meron din po silang au pair, kapag au pair visa po yung hawak nyo, bound for Europe, and kapag J1 visa yung hawak nyo. So ang question ngayon, possible ba ma-offload? Kahit na immigrant visa yung hawak natin, kahit na long-term visa yung hawak natin, possible pa rin ba ma-offload? So ang sagot po dyan ay yes. Possible pa rin po tayong ma-offload kahit na long-term visa yung hawak natin kapag wala kayong CFO certificate. Kasi itong CFO certificate, isa po ito sa requirement sa Philippine Immigration. So kapag long stay visa yung hawak natin or residence permit yung hawak natin, hahanapin po sa immigration itong CFO certificate. So kapag wala po kayo nito, mataas yung chance na ma-offload po kayo. Meron na pong nag-share sa akin ng story niya sa immigration na yung hawak niya ay family reunification visa to spouse. And then, yun yung reason ng offload niya dahil wala siyang CFO certificate. Pero nakaalis naman po siya after niyang na-comply yung CFO certificate, nag-flight ulit siya at nakaalis naman siya successfully. So ayun, so para maiwasan natin yun na mangyari sa inyo, yung ma-offload kahit na long stay visa yung hawak niyo, huwag kayong pakampante kasi may mga requirements sa immigration na talagang hahanapin at kapag wala, mataas talaga yung chance na ma-offload po tayo. So again, itong CFO po ay para po ito sa mga Filipino na nagbabalak na mag-migrate or manirahan sa ibang bansa. Kailangan po natin mag-attend muna ng seminar sa CFO. Paano ba makakuha? Saan ba makakakuha ng CFO certificate? So, eto na nga po yung first step po natin. First is kailangan po natin i-visit yung website ng CFO. So, ayan po, cfo.gov.ph. Yan po yung official website nila. And then, ito po yung makikita nyo sa website kapag i-visit nyo po yung website nila. Ito po. And then, dito sa baba, yun nga yung na-mention ko, meron silang 4 na services. So, pwede kayong dito na lang sa click here direct. Kung naguguluhan kayo kung saan ba dito mag-register, kung saan ba belong yung visa nyo. So, dito po kayo mag-start itong want to know if you are required to register and then click here. So, kapag i-click po natin ito, ayun nga kanina yung question, belong ba dito yung visa mo? So, kapag mag-yes na tayo dito, ito naman yung next question. Sino yung petitioner natin? Sino yung sponsor natin? Nag-petition sa atin? So, depende po yun siya kung sino. Family ba natin? Or spouse ba natin? Or ito na nga yung sa J1 and then sa au pair. So, depende na lang talaga kung kaano-ano ba natin yung petitioner natin or yung nag-sponsor sa atin. So, for example, itong ipapakita ko po sa inyo ay para po sa mga merong partner na foreign national. So, dito po nakalagay, my spouse or fiancé or partner. For example, yan po yung petitioner natin, yung spouse natin. And then, yung next question, is your spouse
partner or fiancé, anong nationality? Filipino ba siya? Filipino permanent resident or immigrant? Or Filipino dual citizen ba siya? Former Filipino, now a naturalized citizen of another country? Or foreign national ba siya? So for example, kung foreign national, dito po tayo, foreign national. So, meaning sa GCP po tayo mag-register. Guidance and Counseling Program. So ngayon, dito po sa baba, sa GCP, meron po silang face-to-face na seminar. Wala pong online. Pero sa PDOS, sa Pre-Departure Orientation Seminar, meron po silang online. So dito po sa PDOS, meron po silang online services. Kapag dito tayo sa, for example, parents natin yung sponsor natin. So dito sa Pre-Departure Orientation Seminar, meron silang dalawang option. Option 1 is face-to-face. And then option 2 is online or no need for personal appearance at any CFO offices. So sa PDOS lang po ito siya available. Itong online na hindi nyo na kailangan pang pumunta sa CFO office. Pero huwag kayong mag-alala kasi marami silang offices. Meron sila sa Manila, meron sila sa Baguio, sa Cagayan de Oro, Cebu, and Davao. So depende na lang po sa inyo kung saan kayo malapit na CFO office, pwede po kayo doon mag-book ng appointment. So dito na nga, kapag pili na lang po kayo kung saan kayo malapit na office, and then i-click lang po natin. So for example, dito tayo sa Manila. So pag-click po natin, ayan yung makikita nyo. So i-click po natin ang agree. Dito na pala tayo sa step 2. Select the CFO service you need, and then complete the initial registration. So dito na tayo sa complete the initial registration. So ito po yung list of primary requirements. So sa CFO, hindi lang po tayo basta lang mag-attend ng seminar. Meron din po sila doon mga requirements. Kailangan nating dalahin sa CFO kasi maghahanap po sila ng requirements. So for example, ito po yung primary requirements, itong barcoded confirmation form. Makukuha po natin ito after po natin mag-book ng appointment. And then original valid passport and additional 2 valid IDs. So kailangan dalahin niyo po yung original na passport niyo and magdala din po kayo ng extra na 2 valid ID. And kailangan din po ang original visa. So hindi po tayo pwedeng mag-book ng appointment na wala pa yung visa natin. So kailangan ma-receive po muna natin yung visa natin saka po tayo mag-book ng appointment sa CFO and mag-attend ng seminar kasi isa po yun sa requirements sa CFO. And confirmation of permanent residence for Canada bound only. And then petitioner's passport copy or 1 valid ID. So kailangan nyo din magdala ng valid ID ng petitioner nyo or ng sponsor nyo. And then PSA marriage certificate. Kapag kayo po ay married sa foreign national partner nyo, kailangan dalahin nyo po yung PSA marriage certificate kung sa Philippines po kayo kinasal. Pero kapag sa ibang bansa po kayo kinasal, kailangan nyo po ng report of marriage in PSA paper. Dapat yung report of marriage nyo po ay galing mismo sa PSA. Meaning, kapag kayo po ay kinasal sa ibang bansa, kailangan mag-file po muna kayo ng report of marriage doon sa country, sa Philippine Embassy po doon sa country kung saan kayo kinasal, para makakuha po kayo ng PSA issued na report of marriage. So ito po yung primary requirements sa CFO. So makikita din po natin dito yung location ng CFO kapag sa Manila po kayo. And ito na nga yung initial na information na kailangan po nila. So i-fill out lang po natin ito dito, lahat ng information na kailangan nila. And then submit. Make sure na yung email address na ilalagay po natin dito ay valid. Kailangan nakakatanggap po kayo ng email kasi magsisend po sila ng confirmation sa email address nyo. So, kapag nasubmit na po natin dito, ito po yung makikita natin. Ito yung first na makikita nyo sa screen kapag
Nag-submit na po kayo dito sa initial registration. So, nakalagay dito, you have successfully completed the initial step. And then, to continue, kailangan yung i-check yung inbox. And i-click po natin itong link na marireceive po natin sa email. So, eto may click here po dito or itong link na nakalagay po sa email. So, better check niyo po talaga or dapat yung valid email address yung ilalagay po natin. So, once na-click na po natin itong link, eto po yung makikita natin. Diretso na tayo sa step 5 na tayo. Select date of appointment. So, kapag na-click nyo na yung link na marireceive nyo sa email, ito po yung mag-appear sa screen nyo. Kailangan yung mag-select ng date of appointment. Kailan yung gusto nyo mag-attend ng seminar. So, dito po makikita nyo meron pong AM and PM. So, AM kapag morning, PM kapag afternoon. So, depende po sa inyo kung ano ba yung preferred nyo na appointment. Kung gusto nyo ba ng morning, so kailangan i-click nyo po dito yung date and kung AM or PM ba ang gusto nyo. So kapag na-click na po natin dito, nakapag-select na kayo ng date of appointment, so next po is, dito po sa scheduled is schedule selected, kailangan yung i-click yung 9 AM kapag AM. So i-click nyo lang po yung time na preferred nyo. So kapag na-click nyo na yung time, then save and continue yung i-click nyo. So after that, kapag nakapag-select na po kayo ng date of appointment, kailangan yung mag-fill out ng form. Ito naman po yung makikita nyo after yung mag-select ng appointment date. So kailangan yung i-fill out lahat ng information po dito na kailangan nila. Double check nyo po na dapat tama yung mga information na ilalagay nyo dito. Kung meron po kayong questions about dito po sa form, kung hindi nyo alam kung ano ba yung mga dapat ilagay dito, so mag-comment lang po kayo kung meron po kayong problema, kung nalilito kayo kung ano ba yung information na ilalagay. And then, so merong nag-message sa akin, tinanong niya ako kung ano daw ba yung ilalagay dito sa foundations information. So dito po sa foundations information, actually, tinanong ko din, nagtanong din ako sa CFO mismo, sa Facebook page nila. And sabi nila dito, kapag instead na information ng foundation, kapag hindi nyo alam kung anong ilalagay sa foundations information, ay information na lang daw ng petitioner ang ilalagay nyo. Kasi minsan sa form nila kapag leave blank, for example, blanco lang, hindi nyo nilagyan ng information, possible na hindi yan siya mag-proceed sa next step. So, better, kung hindi nyo alam kung anong ilalagay, or for example, hindi sila nagre-reply sa inyo, ilagay nyo po yung information ng petitioner nyo or ng sponsor nyo. And then, kung hindi kayo sure kung tama ba yung information na ilagay nyo, during sa appointment nyo sa CFO, i-inform nyo po sila about it na ganun yung information na nailagay nyo, and kung mali ba yun siya, then pwede nyo pang ipa-edit sa kanila mismo sa CFO. So, wag nyo lang, kung for example, hindi kayo sure, pwede nyo din i-message directly ang Commission on Filipinos Overseas na Facebook page. So, nagre-reply po sila sa Facebook page. And then, ito na nga po yung mga information na kailangan yung i-fill out lahat dito. And kapag nakompleto nyo na, save and continue. I-click nyo po itong save and continue. And then, kapag na-save and continue na po, sa step 7 na po tayo, eto na yung makikita nyo. So, dito po, kailangan yung i-click itong nasa baba, send email with barcode form. Kasi kailangan po natin yung barcoded form. Hindi po ito siya confirmed basta wala pa kayong barcoded form. So, kailangan i-click nyo po dito, send email with barcode form. And then kapag na-click nyo po yan siya, ito na po yung makikita nyo po dito sa screen. Please check your email for the barcode appointment. So meaning na i-send na nila yung confirmation and yung barcoded appointment form. So i-check nyo po yung email address nyo, yung inbox nyo,
And ito po yung makikita nyo. Ito po yung reservation confirmed, or ito po yung confirmation nila. And naka-attach po dito sa email yung barcoded form. Ito po yung naka-attach sa confirmation email po nila. Ito po yung kailangan natin ipaprint. Meron po yan siyang barcode. So yan na po yung confirmation ng appointment. So kailangan nyo pong i-print itong barcoded appointment form. So ito po siya full. Kailangan nyo po itong i-print and ipakita doon sa CFO kasama itong mga requirements na makikita po natin. So once na makita nyo po itong barcoded confirmation form, sa baba po niyan, dito po sa baba, makikita nyo lahat ng information and list of requirements. So nandito na din po yung list of requirements na kailangan yung i-ready bago kayo pupunta sa CFO. So kailangan nyo pong kumpletuhin itong requirements and kasama itong barcoded form na i-print. So step 9 is kumpletuhin yung requirements and then mag-attend ng CFO seminar. Kung kailan man po yung schedule nyo, yung pinili nyo na appointment, so kailangan nyo pumunta mismo doon sa CFO. Kasi so itong na-mention ko po na steps ay para po ito sa GCP. Pero sa PDOS, actually, almost the same lang po yung procedure. Yung first, second, third steps, the same lang. And then, i-follow nyo lang po kung ano yung mga kailangan na information. And then, click save and continue or submit para mag-proceed kayo sa next steps. So, ayan. For example, kung meron na kayong appointment, so kailangan nyo mag-attend, kailangan nyo pong dalahin lahat ng requirements. And then, kasi, again, sa CFO po, hindi lang tayo doon basta lang mag-attend ng seminar. Meron din po doon actually interview, especially sa mga meron pong foreign national partner. Merong interview na mangyayari doon after ng counseling. And maghahanap po sila ng mga extra requirements. Lalo na kapag, for example, hindi ka consistent sa mga sagot mo, sa questions nila, possible na maghahanap sila ng mga extra documents. So sa CFO po ay para po silang immigration actually. So para po silang immigration, and actually yung isa kong client na bago lang po siya nag-attend ng seminar this month lang, sabi niya mas kinabahan siya sa CFO kesa sa visa interview niya. Mas nakakaba daw sa CFO. So magtatanong po sila doon. So, sasabihin ko na lang yung interview questions. So, merong interview questions sa CFO sa mga GCP applicants kapag meron kayong foreign national partner. So, magtatanong po sila about your relationship. Magtatanong sila about your foreign national partner. So, i-check po nila kung genuine yung relationship nyo. And then, maghahanap sila ng requirements, yung nasa list na requirements, possible po yun hanapin nila. And then, i-check, i-verify po nila yung mga documents natin. So kapag magdadala po kayo ng mga fake documents, makikita po ng CFO officer yun. So marami na pong cases na hindi nabigyan ng CFO certificate dahil fake yung marriage certificate, or kapag may hinanap silang documents and hindi nyo maipakita, possible na hindi po kayo mabigyan ng CFO certificate. So for example, kapag tapos na kayo sa CFO, makukuha nyo po yung CFO certificate after ng seminar mismo. Kapag walang mga issue. Kapag okay lahat, makukuha nyo agad yung CFO certificate. So kailangan nyo lang pong i-print yung digital CFO certificate kasi isi-send lang po nila yan through email. So, digital CFO certificate yung makukuha nyo at yun yung ipapaprint nyo at ipapakita sa Philippine Immigration. So, ayun po yung steps sa pag-register and pag-reserve or pag-book ng appointment sa CFO. So, ngayon, alam ko may mga immigrants din po tayo na minor and senior citizen. So makikita po natin dito sa website
Actually, kapag minor or senior citizen, sa PIDOS po kayo mag-register. So nakalagay po dito, the PIDOS is for immigrants aged 20 to 59 years old who are petitioned by their parents, siblings, or immediate relatives, including independent applicants. So, up to 59 lang po dito nakalagay. Kasi yung mga 60 years old and above ay exempted po sila sa seminar. Hindi po nila kailangan mag-attend ng seminar kapag kayo po ay 60 and above years old. Pero, kahit na hindi po kayo kailangan mag-attend ng seminar, kailangan nyo pa rin kumuha ng CFO certificate. So, pwede po kayong mag-walk-in kapag kayo po ay senior citizen. Pero dapat yung applicant po mismo kapag mag-walk-in. Pero kapag, for example, representative ang kukuha ng CFO certificate, pwede po yun siya, for example, family member ng senior citizen. Pwede po yun siya kahit na hindi kasama yung senior citizen na applicant. Pero kailangan mag-register and mag-book ng appointment kapag representative ang kukuha ng CFO certificate. Pero kapag kasama yung senior na applicant, pwedeng mag-walk-in na lang diretsyo sa CFO. So, and then meron din po dito, the peer counseling program is for immigrants aged 13 to 19 years old. So, kapag kayo po ay 13 up to 19 years old, kailangan nyo na mag-attend ng peer counseling program. So 13 up to 19, so meaning 12 years old and below ay exempted sa seminar. 12 years old and below. Pero, same sa senior citizen, kailangan din kuha ng CFO certificate. So yung representative, ang kukuha pwede, basta kailangan kapag representative, kailangan po mag-book ng appointment, I mean. Pero kapag kasama yung minor, pwede kayong mag-walk-in. Basta kasama yung minor na applicant. So kapag mag-walk-in kayo, hindi nyo na kailangan pang mag-register online. Diretso na lang kayong pupunta sa CFO. Pero kapag wala ang minor, representative lang, kailangan mag-book ng appointment para makakuha sila ng CFO certificate. Ito na yung tips and guide ko para sa inyo. So, kasi, again, hindi po ito mahirap ang CFO, basta kompleto lang yung requirements nyo. So, i-check nyo lang kung saan kayo malapit na CFO. Kapag kayo po ay attend ng GCP or Guidance and Counseling Program, kailangan kasi face-to-face talaga. So, meron po sila sa Manila, Cebu, Baguio, Cagayan de Oro City, and sa Davao. And then, kailangan nyo po kumpletuhin yung requirements. Hindi po kayo basta lang pupunta sa CFO na walang dalang mga requirements. And so, itong mga requirements, makikita nyo po sa barcoded form. Kapag nabook nyo na yung appointment nyo, makaka-receive kayo ng barcoded form, and doon makikita nyo po yung list of requirements. And then makikita nyo din na dapat 1 hour before yung scheduled appointment, ay dapat nandoon na kayo sa CFO office. 1 hour bago yung scheduled appointment. And then, prepare yourself for interview kasi meron pong further questions talaga. May mga tawag niyan, unexpected questions din doon sa CFO na parang immigration officer din. And wag na wag kayong magdala ng fake documents kasi na-verify po yun ng CFO. Yung mga fake documents nyo. And then just be honest, hindi nyo kailangan din kabahan kapag nasa CFO na kayo. For example, ini-interview na kayo. Hindi nyo kailangan kabahan kasi sa mga GCP applicants, kung meron kayong foreign national partner, talagang mag-i-interview po sila doon. So, iti-check nila kung genuine yung relationship nyo kasi marami na pong biktima ng human trafficking and sobrang uso na ngayon dyan sa Philippines talaga yung ang tawag ba nun? Yung fake marriage and then pagdating doon sa ibang bansa, iba pala, illegal na pala yung mga trabaho doon.
So, ganun yung chine-check po ng CFO. So, kaya naman, just be honest, kung totoo naman yung relationship nyo with your foreign national partner, hindi nyo kailangan kabahan. So, parang immigration lang po din yan sila. And then, so, eto na nga yung mga frequently asked questions natin. Sasagutin po natin ito. So, yung first question, possible ba na hindi mabigyan ng CFO certificate? The answer is yes, possible po. So, marami nang nakapag-experience po na hindi sila nabigyan ng CFO certificate during sa, after ng seminar nila. So, yung mga basic, tawag niyan, reason kung bakit hindi nabigyan ay kapag, for example, hinanapan po kayo ng extra documents and hindi nyo naipakita sa CFO officer, possible po hindi ka nila bigyan ng CFO certificate as long as hindi nyo na-provide yung documents na hinanap nila. Kaya naman ina-advise po nila na huwag po muna kayong mag-book ng ticket kapag wala pa kayong CFO certificate. Kasi wala po silang pakialam kung kayo ay magfa-flight na. Wala silang pakialam kung yung visa nyo ay mag-expire na. Kung hindi nyo ma-provide yung mga requirements na hinanap nila, ay talagang hindi po nila kayo bibigyan ng CFO certificate. Lalo na kapag inconsistent yung mga sagot nyo, kapag hindi nyo na-prove yung genuine relationship nyo sa mga foreign partner nyo, ay possible maghahanap sila ng extra documents. So, ayun, kailangan i-provide nyo po talaga yung list of requirements na makikita nyo sa barcoded form. Para in case na hanapin, at least ay handa na kayo. So, yung next question po ay, meron bang bayad sa CFO? Meron pong bayad, pero 30 pesos. 30 pesos lang po yung babayaran nyo sa CFO para sa certificate. Wala nang iba. 30 pesos lang. So, kasi maraming issue na meron pong mga fixer na nag-o-offer na sila yung magpo-provide ng CFO certificate. And kailangan nyo magbayad ng mahal. Abot ng like thousands, 5,000 pesos or hindi ko alam, sobrang mahal daw. Tapos sila daw yung magpo-provide ng CFO certificate. And then ang ending, fake pala yung CFO certificate na ibibigay nila sa'yo. So wag po kayong mag-avail sa mga fixer kasi very easy lang naman yung pag-register and pag-book ng appointment. Hindi po sila the same before. Dati, 2021, 2020 hata yung nag-register ako sa CFO. Kasi dati, kailangan pa ng CFO certificate kahit na tourist lang. Kapag makikipag-meet sa foreign national partner before, year 2020, hindi ko alam kung meron sa inyo naka-experience. Kasi na-experience ko po yun. Hinanap po yun sa akin sa immigration. Kahit na tourist lang. Pero since 2023, ayun nga, yung pinakita ko kanina, official na hindi na kailangan kapag tourist lang. So, dati, pahirapan makakuha ng CFO certificate. Walang available appointment. Like, as in, sobrang hirap talagang makakuha. Pero ngayon, meron nga silang slot kinabukasan agad. For example, ngayon mo nakuha yung visa. Mag-book ka ng appointment ngayon, possible na meron silang available na kinabukasan agad yung appointment. So, hindi po mahirap mag-register or makakuha ng appointment dahil available, as in, sobrang dami nilang slots available para sa appointment. So, huwag kayong mag-fixer. Pwedeng kayo na yung mag-book ng appointment, mag-register online, walang problema, very easy. I-follow nyo lang itong steps na na-mention ko kanina. And then yung next question, gaano katagal ang seminar sa CFO? So sabi po ng mga clients ko, I think 1 to 2 hours yung seminar, kasama na yung interview doon sa CFO. And then after that, kapag okay lahat, makukuha niyo yung certificate. So ito na nga yung question, makukuha ba agad ang certificate? Yes, kapag okay lahat, makukuha niyo po right after your seminar and right after your interview, isi-send nila sa'yo sa email yung CFO certificate. And then after that, kapag okay na, nakuha niyo na yung CFO certificate, mag-book na agad kayo ng ticket
para makapag-flight kayo. And then yung last question, may expiration ba ang CFO certificate? So wala po itong expiration. One time lang po tayo dapat mag-register and mag-attend ng seminar, and after that, kapag like for example, gusto natin magbakasyon sa Pilipinas and then uuwi, babalik tayo sa country kung saan man yung destination natin, hindi na po natin kailangan pa ulit mag-attend ng seminar kung nakapag-register na po kayo sa CFO before. So one time lang po tayong need na mag-attend ng seminar. And then after that, kung magbakasyon and then balik ulit sa ibang bansa, okay na, wala nang problema. Hindi na natin kailangan pang magpakita ulit ng CFO certificate.